I've been winning battles left and right, but even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. It's deep inside this armor, the warrior is a child. Unafraid because his armor is the best, but even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. I cry for just a while. It's deep inside this armor. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and look up for a smile. 'Cause deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor, the warrior is a child. Paano ang puso kong ito ngayon lumisan ka sa buhay ko? Kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo, paano ng mga bukas ko
isa. Sana'y ika'y muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Naulila iyong iniwanan na nag-iisa. Sana'y ika'y muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo ako muli, kahit sandali, kahit isang saglit, mayakap ka. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love, why you never let me go. And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times, it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. Forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. You never left my side. You gave your hand to me to hold, oh Jesus. I'm hungry in the cold, and yeah, I leave you there when I feel satisfied. I'd like to thank you every day, not only when I feel that way. I never knew the man would give his life for sinners like me. And yet because he loves us so, he's promised us eternity. And we can have that promise and be his if we have faith and just believe. Teach us to trust in you with all our heart, to lean not on our own understanding.
siya po ay yung nagbibigay sa atin, sabi nga, ng buhay at kalakasan. At magandang gabi rin po sa pamilya ng Pumanaw. Kami po lubos na nakikiramay sa inyo at magpapasalamat po kami na bukas po ang inyong tahanan sa gawain. Tunay na ang Diyos po ang patuloy na magpana sa iyo, Jesus. We bless your name. Hallelujah. Panginoon, tunay na ikaw lang po, O Diyos, ang aming pag-asa at maaasahan ng Panginoon. Salamat. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tahimik ka ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag isang pa, ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Jesus, ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo Hallelujah. Oh, we bless your name, Jesus. You are worthy to be praised. You are worthy to all of our worship, O God. Oh, dakila ka, Panginoon. Wala kang katulad. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa gabi nito. Dahil ang buhay na ito, Panginoon, ay aming kinikilala na galing sa iyo. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, ikaw ang may akda ng buhay ng lahat ng tao. At ikaw din, Panginoon, ang may kapangyarihan na bumawi nito sa panahong ikaw lamang ang magtatag, Panginoon, sa buong pamilya na, sa lahat ng kanyang mga anak, sa kanyang pong asawa kay Nanay Ofelia, sa lahat ng kanyang mga manugang, mga pamangkin, mga apo, at mga apo sa tuhod, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa buhay ni Tatay Juan, Panginoon. Sapagkat naniniwala po kami, yung mga huling sandali na nalalabi sa kanyang buhay, hindi po ito nasayang. Hindi po ito nawala ng kabuluhan, Panginoon. Bagkus, o Diyos, nagpakilala ka sa Kanya. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na nagbigay sa Kanya ng pagkakataon upang maranasan niya patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa. Lord, we ask for your wisdom and knowledge to be upon your servant, O God, tonight, na gagamitin mo, Panginoon. And Lord, panalangin po namin na patuloy na buksan mo ang puso ng bawat isa pong mga taong naririto. At hayaan mong yung mga salita ay mag-penetrate ng malalim sa puso po nila, Panginoon. At makilala kanila bilang Diyos at sarili nilang tagapagligtas, O Diyos, na sila po'y magkaisa na may padama, Panginoon, ng pagmamahal. Kahit sa huling sandali, Panginoon, ang katawang lupa po ni Tatay Juan. Panginoon, sa gabing ito, walang inaasahan ng aming mga puso, Panginoon Espiritu, kundi ang manguna ka sa gawain ito. Pagpalain mo ito, Panginoon, at naniniwala sa mga namin dahil malakas na magsabi ng Amen. Amen. Parapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tunay na ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Sapagkat sabi nga po sa awitin, wala na pong iba, kundi ang Panginoong Yesus lang po ang nagbibigay sa atin ng, sabi nga, kalakasan. Maging ang ating buhay po dito po sa lupa, na alam po natin na tayo po ay pansamantala lang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw ang buhay na walang hanggan. Wala nang iba. Nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di ba't sa'yo lang natagpuan? Di ba't sa'yo lang natagpuan? Kaligtasan ang buhay na Walang magbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo. Salamat sa kalakasan.
sa kagalakan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa masagana mong pagpapala, O Diyos. Tuloy na wala kang katulad, Panginoon. Lord, sa iyo na patuloy pinagkakatiwala ang aming buhay, Panginoon. Lord, Yes. Hallelujah. sa amin, Panginoon. Ikaw po ang magkontrol ng aming buhay. Patuloy na magkatiwala pa na, Panginoon, sa iyo ang aming mga kalakal. Sige po. Sige po, tayo po ay humanda sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi nga, kalakasan, pagkain espiritual sa ating buhay. Hallelujah. We bless your name. Muli po, in behalf po ng buong PSEJ o Precious Soul in the Eyes of Jesus, muli po kaming muli ay nakikiramay po sa pamilya po ng mga naiwan ni Tatay Juan, sa pamilya Bicos po, kay nanay, sa buo po niyang sambahayan. At sa gabi po na ito, muli po, kami sa gabi na ito, kami po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos, hindi lang po dito sa pamilya Bicos, kundi sa lahat po ng mga nandito ngayon. At sa gabi po na ito, tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos, na ito po pag-aaralan natin patungkol po sa buhay ng tao at sa buhay kung saan yung kahantungan na namatay na papaano natin ang sabi nga, papaano natin mai-apply sa buhay yung mga taong naiwan ng sabihin natin pamilya, asawa o anuman, mga anak o sino pa mang mga kamag-anak ng mga o nung namatay. So, ako pa'y babasa sa isang talata sa Biblia at makinig po kayo sa aking babasahin. Labing-dalawa hanggang sa mga sumusunod. Sabi po dito, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan. So sabi daw po ng Biblia, sinasabi po dito, kailangan daw po malaman natin ang katotohanan. Ano ba yung katotohanan na sinasabi po ng Biblia? Sabi po dito, ulitin ko po, mga kapatid, ibig ang yung makapangyarihang biyaya, makapangyarihang kaaliwan, makapangyarihang banal na espiritu na siyang sumama sa aming kalagitnaan, maging o Diyos sa mga kapatid namin na Lord, mga naiwan ni Tatay Juan. At sa oras na ito, Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang makapangyarihan Diyos na pwedeng gumawa sa kanilang pong buhay. At sa oras na ito, ang panalangin po namin, patuloy mo silang i-comfort ng iyong kapangyarihan. At ganyan, Panginoon, ang buhay nila, Lord, naniniwala po kami, sinabi mo sa iyong salita, habang buhay ang isang tao, mayroon pong pag-asa. At sa oras na ito, itinitiwala ko din, Panginoon, ang buhay ng bawat isa na makikinig at maririnig ang iyong mga salita. Patuloy mong samahan ang kanilang pong buhay at patuloy po na magpakilala ka sa kanilang pong buhay upang sa ganun, Lord, makita namin ang katotohanan, Panginoon, at makita namin ang layo, O Diyos, sa mga taong pumapanaw. At sa oras na ito, muli, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Purihin ka, kakilain ka, luwalhatiin ka. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Sabi po sa pag-aaral kagabi, ang tao daw po na namatay, ang isa sa layunin daw po na kapag ang isang tao ay namatay, ito daw po yung pagbubukas
patungkol sa mga pangako ng Diyos. Amen. Sapagkat sinabi po ng Panginoon, maliban daw po na ang isang tao ay sabihin na nating mamatay, hindi niya makakamit yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Kapag namatay ang isang tao, naandun na yung tinatawag na pangako ng Diyos. Yung isang tao ay namatay, hindi tayo magdadalamhati. Amen po ba? So, sa matulang sabi, isa lang po yung sinasabi ng Panginoon dito, kung bakit ang pamilya ng mga, sabihin na natin, ng mga naiwan ng mga namatay, ay kung bakit sila hindi pagdalamhati. Meron po akong 3 bagay na kailangan nating maunawaan kung bakit sa panahon ng ganitong pagkakataon ay bigyan tayo ng Panginoon ng tinatawag na Tatay Juan ngayon. Amen po ba? So, kayo po ba ay excited na maunawaan kung ano yung mga bagay na kailangan nating gawin kung sa panahon na dumago tayo yung magdalamhati? So, kung wag tayo magdalamhati, ini-expect natin sa pagdating ng ganitong mga pangyayari, kailangan meron tayong maranasan na kakaiba. Amen po ba? Nakakaiba na pwede nating panghawakan dahil kung hindi papalitan yung mga pagdadalamhati na ating nararanasan, ba talagang napakahirap po. Amen po ba? Habang buhay po ang isang tao, mayroong pag-asa. Amen po ba? Kahit na po nawala yung kanyang mahal sa buhay, sabi po ng Biblia, sabi po ng salita ng Diyos, kung ikaw man ay iniwan ng kahit sino pa man, iniwan ka ng iyong ama, iniwan kayo ng inyong ina, iniwan kayo ng inyong asawa, iniwan kayo ng inyong mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo ng tuwiran, sabi po ng salita ng Diyos, kung ikaw ay iniwan ng iyong ama't ina, sabi po ng salita ng Diyos, merong doon siya namatay. At sa kanyang pagkamatay, doon sa krus ng Kalbaryo, kung papansinin po natin, kung babasahin natin ang Biblia, napakahirap ng dinanas ng ating Panginoon. Ay walang kasalanan. Amen? So bakit po? Dahil po may plano ang Diyos sa mga tao. Ang nangyari po sa ating Panginoon Jesus, siya po ay namatay. Bakit? Sinabi ng salita ng Diyos na kapag ang isang tao na namatayan ay huwag na siyang magdalamhati, bakit sinasabi ng Panginoon yon? Panghuling puntos na gusto kong maunawaan natin, kapatid, ito po yung pinaka-importante. Unang-una, maniwala ka sa salita ng Diyos. Pangalawa, maniwala ka sa ating Panginoon Jesus siya'y namatay at muling nabuhay. Amen? Pangatlo, kapatid, sasabihin ko sa inyong tuwiran. Kung ikaw ay merong pananampalataya sa Diyos, maniwala ka. Ikaw na mananampalataya, naniniwala sa Diyos na buhay, naniniwala sa ating Panginoon Jesus, naniniwala sa salita ng Diyos, ikaw din, pag dumating tayo sa ganitong pagkakataon, muli ka rin bubuhayin ng Diyos. Amen? Bakit po sinabi ng Panginoon yun? Sinabi po ng Panginoon yun sa mga mananampalataya, sa mga naniniwala sa ating Panginoon. Amen. Kapag dumating tayo sa ganitong pagkakataon, isipin natin na yung nangyari o yung mangyayari o yung napuntahan ng ating mahal sa buhay, maganda yung kanyang pinuntahan dahil naniwala siya sa ating Panginoong Jesus. Amen? Ngayon po, bago po ako magbukas, ano po preparation, maging sabihin na nating layunin, kung bakit dapat tayo
na maging prepare sa ganitong pagkakataon? Ano po yung ating mga dapat maging isipan? Amen. Sabi po ng salita ng Diyos, huling basa ko na po ito, sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang krus, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan ng ginawa. Kapatid, yung tatlong bagay na sinabi ko kanina, ikaw ba'y mananampalataya sa Panginoon? Sabi ko po kanina, kailangan ikaw ay maniwala sa salita ng Diyos, maniwala sa Panginoong Hesus, maniwala sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at yung huli, maniwala na ikaw din ay humantong sa ganon. Pag humantong sa ganon, ikaw din ay mabubuhay. Kapatid, sasabihin ko sa inyo, bilang tao, tayo maniwala sa Diyos at sumunod sa kanyang ipinag-uutos. Amen po ba? At sa gabi na ito, gusto ko pong maunawaan natin sa ating pagwakas. Kagabi po at nung isang araw, I think sa linggo po ngayon, Sabado kagabi, tapos Biyernes. Biyernes pa lang po ay nagkaroon na ng gawain dito. At marahil po yung iba sa atin nakarinig ng salita ng Diyos. At tanong ko po yung ganito, sa huling gabi po ng pag-aaral po ng salita ng Diyos, tanungin ko po kayo, may naunawaan po ba kayo sa ipinahayag ng lingkod ng Diyos sa 3 araw o 3 gabi na ginanap dito sa lugar na nakuha sa mensahe na ibinigay sa atin ng mga lingkod ng Diyos? Kapatid, salamat. Pero kung hindi, sinabi ng kanyang salita, ikaw na nakarinig ng salita ng Diyos, kung hindi mo ito ipamumuhay, kapatid mga magulang, ang sabi sa huling binasa ko kanina, tayo daw ay hahatulan ng Panginoon ayon sa ating ginawa. Ang ginawa po natin. Wala po tayong maidadahilan sa Panginoon. Narinig po natin. Papakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pwede po bang sa oras na ito, umawit po tayo ng isang pagsamba sa ating Panginoon? Kung inyo pong maririnig ang kanta na ito, pwede pong gawin nyo itong panalangin. Amen? Kung hindi tayo maniniwala sa ating Diyos, wala pong pakialaman sa atin. Yes, Lord, we bless your name, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Sa buhay ko'y wala nang hanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo di na kailangan ng sarili, sa piling mo di na kailangan ng sinubukan, kailangan ng natimbang kapag kapiling ka. Diyos ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y luham sa piling mo. Hallelujah, Lord. We bless you, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, praise God.
Bago po tayo magwakas sa panalangin sa gabing ito, nais ko po mag-iwan ng isang talata sa Biblia na sinasabi niya sa aklat po ng sabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Alam niyo po, ang ganda po ng plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Ang plano po ng Diyos sa kanyang mga nilikha ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Alam niyo po, kahit anong gawin ng tao na magpapakabuti, pagpapakabait, kaparaanan ng tao, kaparaanan ng mga kapatid, mga kaibigan, ikaw na naririto, na nakakarinig at naaabot ng tinig na ito, gusto kong maunawaan mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. At ang Diyos ay may dakilang layunin at kaplanuhan sa buhay mo. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita sa Jeremiah chapter 29 verse 11 hanggang 13, "For I know the plans I have given you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Sabi po doon, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko sa inyo upang dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Ang planuhin ito ay upang kayo pagpalain at hindi sumpain. Planuhin na bigyan kayo ng magandang hinaharap. At kung naniniwala ka na may magandang layunin at may magandang naisin at may magandang plano ang Diyos sa buhay mo, kapatid, ang kailangan lang buksan mo ang iyong puso at tanggapin mo ang Panginoon bilang